Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinaliwanag kung saan napupunta ang record high 1.38 trillion na education budget sa 2026. Samantala si House Speaker D at Majority Leader Sandro Marcos nagainho ng makasaysayang anti-political dynasty bill. Yan at iba pang mga balita tinutukan ni Bombo Annalise Soberano. Ipinaliwanag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan napupunta ang record high na 1.38 trillion education budget para sa fiscal year 2026. Sinabi ng Pangulo na bagaman may ilang budget cuts sa ilang state universities and colleges, siniguro nito na hindi napapabayaan ang kanilang operasyon dahil may nakalaang 185 billion para sa kanilang maintenance and services. Sa podcast interview sa Presidente, kanyang sinabi na malaking bahagi ng kabuuang 1.38 trillion proposed budget ng Department of Education para sa taong 2026 ay nakatuon sa pangangailangan ng sektor, lalo na ang pagpapatayo at pagsasaayos ng mga silid-aralan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Well, first of all, hindi napapabayaan ng SUKS. The budget for the maintenance and the continued operation of our SUKS is 185 billion. Hindi natin sinasabi that we're not attending to the SUKS. The rest of the funding is going to go to talagang. Ayon sa Pangulo, mayroong 160,000 na classroom backlog ang bansa dahil matagal nang nagkabalam sa pagpapatayo ng mga eskwelahan. Pero ayon sa Presidente, prioridad ng pondo ang construction ng classroom, pagbili ng kagamitan, pag-upgrade ng computers at internet connectivity, pati mga pasilidad gaya ng palikuran. Muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahay. Yung pundasyon natin napakahina eh. Na-neglect natin yung education ng napakatagal. Yes. Biruin mo, we have 160,000 shortage of classrooms. How did that happen? Paano, if they built 20,000 classrooms every year for the last 30 years, wala tayong problema. So kailangan natin maghabol. So we are spending it, number one, of course, on classrooms. And we are finding all of the kinds of ways to build classrooms more quickly. Yung support natin sa teacher. Equipment, computer, wala tayong Samantala, naghain sina Speaker Faustino Boji D. III at Majority Leader Ferdinand Marcos Jr. o itong si Sandro Marcos ng isang makasaysayang panukalang batas na naglalayong ipatupad ang constitutional na pagbabawal sa political dynasties. Ito ang House Bill number 6771. Kasunod ito ng pahayag ni Speaker noong pagbubukas ng sesyon noong buwan ng Nobyembre. Lalo pang lumakas ang panukala matapos iutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na unahin ng Kongreso ang anti-political dynasty bill bilang bahagi ng legislative priority. Layunin ng panukala bigyang linaw at ipatupad ang matagal ng probisyon. Sa ilalim ng House Bill 6771, ipagbabawal sa asawa, kapatid at mga kamag-anak hanggang sa ika-4 na antas ng sinumang halal na opisyal na sabay-sabay humawak na tinukoy na pwesto sa gobyerno. Ayon pa kina D. at Marcos, ang panukalang batas ay tapat na magpapatupad sa konstitusyon. Nananawagan naman ang dalawang leader ng Kamara sa kanilang makasamahan na agad ipasa ang nasabing panukalang batas. Sa panig naman ni Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairman at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, kumpiyansa siya na uusad ang nasabing panukala, lalo at kapwa ito isinusulong ng majority at minority. Sinabi pa ni Adyong, maraming bersyon ang nasabing panukala, kaya nais niyang magsagawa ng konsultasyon para mabatid ng publiko kung ano talaga ang gusto ng tao. Pakinggan natin si Representative Zia Alonto Adyong. Kaya nga kailangan natin, sa aking palagay, kailangan talaga bumaba sa ground. Kasi itong sinasabi niya na political anti-dynasty, it will not only change the political landscape, it will also limit the choices of people to elect their leaders, diba? So it would definitely have a bearing, the effect in every elections that we will be holding. Assuming that this bill becomes a law. So bababa talaga tayo sa ground kasi maraming mga versions eh. Maraming versions. So kailangan natin malaman
maintindihan ng taong bayan at kung ano ang acceptable talaga sa kanila. Target din ni Adyong na simulan ang preliminary discussion sa Anti-Political Dynasty Bill sa ikatlong linggo ng January sa susunod na taon. Muli si Representative Zia Alonto Adyong. To the timeline, I was anticipating sana na this December magkaroon ng preliminary deliberation. So, but as a matter of courtesy to the speaker, kasi siya naman talaga nagsabi rin. Remember, a couple of weeks ago, he stood up on behind the podium saying that he would prioritize the anti-political dynasty legislation. So I was waiting for his version. Kung di ako nagkakamali, kaninang umaga o kanina lang, nag-file na po sila ng kanilang version ni Majority Leader. So ngayon ngayon ba si Majority Leader or si Speaker? But that was the information that I gathered. I'm not so sure about that. You can check my information. But it was actually they are about to file or they have already filed, the speaker. Si Representative Zia Alonto Adyong. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.